So, again, palakpakan natin si Lord sa buhay ni, ito si Dirk, ayan. So, bago natin siya, and nakabalik na siya. And also, di ba, kilala niyo na si Beans, yan, yung katabi ni Carl. Ayan. So, mas maputi siya ng konti. Ayan. Kesa dun sa katabi. Ayan. Joke. Hindi, pero in joke lang. Ayan. So, ngayon, ang topic natin, ang pag-aaralan natin ngayon, ayan, makinig kayo maigi ha, ay basa, 5 things we should always remember. Yan. So, bakit ko siya itatopic ngayon? Kasi nga, di ba, 2 buwan na lang, matatapos na yung taon. And some of us, meron talaga tayong mga, gustuhin man natin o hindi, may mga nakakaligtaan at nakakalimutan tayo sa mga buhay natin. Kaya ngayong umaga na to, i-remind tayo ng Panginoon sa mga bagay-bagay na kailangan nating gawin in order na mag-succeed pa rin at maging matagumpay. Diba? Taas ang kamay ng gustong maging matagumpay sa Kristiyanong buhay, tsaka even, diba, sa buhay physical, mental, emotional. Ngayon, sa Amerika daw, alam nyo ba, kada church pala, meron silang mga ginaganap na tinatawag na homecoming. Ayan, homecoming sa church. Diba? Kumbaga parang siguro, ang katumbas nito, yung mga reunion, yung mga gathering, yung mga yearn camp natin. And alam nyo, ang ginagawa nila, kapag homecoming, meron silang mga pinapalabas na videos ng mga nakaraan o kaya naman mga parang trivia, yung mga games nila, kumbaga parang related sa mga pag-alala sa mga nakaraang nangyari. And alam nyo, nakakatulong pala yung homecoming para maging thankful yung mga Kristiyano o yung mga anak ng Diyos na inilagay doon sa church na yon. Kaya nga 'di ba sana may mga pagkakataon din na ganun din tayo, 'di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng mga light group, Christmas party, ganyan, yung mga gathering natin, di ba? Which is, inaalala natin yung mga faithfulness ng Panginoon sa atin. And even nga, di ba, anniversary, di ba, pinapalabas natin doon yung mga videos ng mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin. And ang nagiging resulta noon, nagiging mapagpasalamat tayo. Di ba? Kasi nga, uy, ang dami palang nangyari. Uy, ito pala, dito pala, napanalunan to, ay ito palang gamit na to, nabili nitong buwan na to, di ba? So nagiging mapagpasalamat. Kaya ngayong umaga na to, parang ganun yung gagawin natin. May mga aalalahanin tayong bagay nang sa gayon, maging mas lalo tayong matagumpay sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Pag nabasa niyo yung 2 Peter 1:12-15, yung binasa ni Andrea kanina, sabi doon, kaya lagi ko kayong pinapaalalahanan tungkol sa mga bagay na to. Kahit alam nyo na ang mga ito at matatag na kayo sa katotohanang tinanggap nyo. Kahit alam nyo na, di ba? Sabi ni Peter, pinapaalalahanan ko pa rin kayo. And 13, at sa palagay ko, nararapat lang na paalalahanan ko kayo sa mga bagay na ito. Di ba? Paulit-ulit, habang nabubuhay pa ako. 14, dahil alam kong hindi na ako magtatagal sa mundong ito. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagpahayag nito sa akin. Siya mismo, si Jesus mismo, ang nagsabi na i-remind mo to sa mga tao. Diba? And 15, kaya gagawin ko ang lahat para makatiyak akong maalala nyo pa rin ang mga itinuro ko kahit wala na ako rito. Diba? Pustahan tayo. Hindi, joke lang. Pustahan, diba? Kumbaga parang whether you like it or not, nung mga time na nagsisimula pa lang kayo sa Panginoon, iba ang memory nyo nun kesa ngayon. Di ba? Nung ikaw ay nasa 16 years old pa lang, 17 years old pa lang, iba talaga. Napaka-sharp ng memory mo noon. Compare ngayong 25 ka na, 35 ka na, o kaya lalong-lalo na kapag 65 ka na. Kaya alam nyo, ang gamot daw sa pagkalimot, yung sinasabi ni Mark Hankins, ay yung pag-alala, yung reminder. Di ba? Nakagaya sa mga mag-asawa, di ba? Paano daw nagiging matamis ulit ang mga pagsasama nila? Di ba? Kapag nag-anniversary sila, tapos pupuntahan nila yung lugar na pinag-datean nila, di ba? Kung saan sila unang nagkita, di ba? And after that, di ba? Marereminis nila yung mga bagay-bagay, kaya magiging sweet ulit sila. Di ba? Kaya ganun din, alam nyo, sa atin, in order for us na maalala natin yung mga simulain natin sa Panginoon, kailangan maalala nyo to, itong mga bagay na to. Although 5 lang naman siya, pero napakahalaga nito sa atin, di ba? Kaya wag na nating patagalin, ano-ano yung mga dapat na
maalala natin. Ito, nabanggit to sa pastoral prayer kanina. Una, the price that was paid for our salvation. Ito, lagi nyo bang naaalala to? Ito ay thankful talaga sa mga ginagawa nating communion. Alam nyo kung bakit? Kasi kapag nagko-communion tayo, lagi tayong nare-remind, 'di ba, ng ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi napakahalaga pala nun. Alam mo ba yung pinangbayad? Alam mo ba yung cost, 'di ba, na nangyari o binayaran ng Panginoon para lang sa kaligtasan mo? Kailangan maalala mo 'yon. Sabi nga ng 1 Peter 1:18-20, alam naman ninyo kung ano ang ipinangtubos sa inyo mula sa walang kabuluhang pamumuhay na minana nyo sa mga ninuno ninyo. Ang pinangtubos sa inyo'y hindi ang mga bagay na nawawala katulad ng ginto o pilak, kundi ang mahalagang dugo ni Kristo, katulad siya ng isang tupa na walang dungis o kapintasan na inihandog ng Diyos. 20, bago palikhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin at ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw alang-alang sa inyo. 'Di ba? Na sinasabi ng verse na 'yan na alalahanin mo, 'di ba? Hindi ka tinubos ng ginto o pilak, kundi ng dugo ni Kristo, 'di ba? Ng dugo ng Diyos. Therefore, ano ibig sabihin nun? Napakahalaga ng kaligtasan na ibinigay sa iyo. Kung ito ang ipapaalala sa iyo, ano ang maaalala mo? 'Di ba? Na huwag pabayaan ang kaligtasang meron ka. Huwag isambahala, 'di ba, ang binigay na kaligtasan sa iyo ng Panginoon. Huwag magpakaprente, 'di ba, sa Kristiyanong pamumuhay. Kasi bakit? Mahalaga. Napaka-precious ng ipinantubos sa iyo. Kaya naman dito, pag pinaalala natin 'to, naaalala natin na grabe, hindi biro ang binigay ng Panginoon sa atin. And sabi nga, kapag naaalala natin 'to, naalala rin natin itong John 8:36, 'di ba? Na kaya kung ang anak ng Diyos ang magpapalaya sa iyo, talagang magiging malaya kayo. It means, 'di ba, na kapag naalala mo 'to, ay malaya na pala talaga ako, 'di ba? Ay iba na ako. Ay hindi na ako kagaya ng dati. 'Di ba? Kaya kung may pagkakataon man, 'di ba, na babalik ka ulit sa paglalasing, babalik ka ulit sa pagsisigarilyo, babalik ka ulit sa pagsusugal, 'di ba? Every time na naaalala mo na tinubos ka pala ng Panginoon, na malaya ka na, 'di ba? Isa sa pamuhay mo 'yun. 'Di ba? Ako every time na naaalala ko na Christian nga pala ako, may mga bagay na ako na hindi nagagawa. May mga bagay na ako na napipigilan ko nang gawin. Bakit? Kasi naaalala mo nga na you are already redeemed. You are free. Malaya ka na. Huwag ka nang babalik sa kulungan. Naintindihan? Kasi foolish nga naman, 'di ba? Yung pinalaya mula sa kulungan, sabay bumalik pa. 'Di ba? Kaya dapat maalala natin yung mga bagay na ito. And ito, papaalala ko lang sa mga nakakaranas ng mga sakit at karamdaman. Paalala lang natin to, itong ginawa ni Jesus sa Isaiah 53:5-6. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. Yung magandang kalagayan mo ngayon, dahil kay Jesus yan. At dahil sa mga sugat niya, ay gumaling tayo. Verse 6, tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Imagine niyo yon, 'di ba? Ginawa mo, pero siya yung nagbayad. Ikaw yung nagkasala, ikaw yung madumi, ikaw yung nasa kadiliman, pero siya ang nagtubos sa iyo. 'Di ba? Ikaw yung dapat bugbog, 'di ba, ng sakit at karamdaman, pero lahat ng 'yon dinala na ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya pwede nating i-claim na sa kanyang mga latay, tayo ay nagsigaling. 'Di ba? Kaya i-claim mo 'yon, ipaalala mo 'yon sa sarili mo, 'di ba? Nung nakaraan, napaalalahanan ako nung matindi nga yung mga sakit at karamdaman na nararanasan ko. 'Di ba? Pinaalala ko 'yan sa sarili ko na oo nga naman, pwede kong i-claim na magaling na ako. Bakit? Kasi sa kanyang mga latay, sa kanyang mga sugat, 'di ba? Tayo ay gumaling. Amen? 'Di ba? Kaya nga sabi mo nga sa katabi mo, pwede kang mabago. Pwede kang gumaling. 'Di ba? Dahil sa ginawa ni Jesus. And papaalala ko ulit ito sa inyo, yung 2 Corinthians 5:21. Kailan may hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Amen ba dyan? Amen? Taas ang kamay ng mga thankful dahil matuwid sila.
Amen? Iwagayway. Di ba? Dahil matuwid na tayo. Pero sa pamamagitan yan ni Jesus Christ. Kaya alam nyo, nasasyak ako sa mga Kristiyano na dahil matagal na sila, hindi na sila thankful sa Panginoon. 'Di ba? And hindi 'yun ang dapat na mangyari sa atin. 'Di ba? Habang tumatagal pa tayo, lalo tayo nagiging thankful sa Panginoon. Kaya naman sabi nga dito, 'di ba, sa Hebrews 4:15 din, nadarama rin ng ating punong pari, si Jesus po 'yon, ang lahat ng kahinaan natin. Dahil naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumating sa atin. Pero hindi siya nagkasala. Yun na nga yung point na yun di ba? Na lahat ng tukso na pagdaanan ng Panginoon, lahat ng tukso naranasan niya rin, pero hindi siya nagkasala. Imagine niyo yun, di ba? Hindi siya nagkasala, pero lahat ng yun, di ba, ay kinuha niya. Lahat ng kasalanan natin, pinagbayaran niya. Di ba? Kaya you need to be thankful. Kaya sabi nga ng isang poet, sabi, for none of the ransom ever knew how deep were the waters crossed, nor how dark was the night the Lord passed through, ere He found the ship that was lost. 'Di ba? Ni isa sa kanila, 'di ba? Walang alam, hindi nila alam kung gaano kahirap, kung gaano kadilim yung pinagdaanan ng Panginoon. Makita niya lang yung mga tupa niyang mga nawala. 'Di ba? Kaya alam nyo, sa mga ungrateful dito o hindi thankful, ang gawin nyo, unang-una, i-research nyo yung mga pinagdaanan ni Jesus sa krus. Imposibleng magiging hindi kayo mapagpasalamat. Imposibleng magiging reklamador pa rin kayo. Kaya alam nyo, merong isang lingkod ng Diyos, tinanong siya, ang pangalan niya ay Gypsy Smith. Tinanong siya, sabi, bakit ganon? Kahit old man ka na, kahit ang tanda mo na, bakit napaka-fervent mo pa rin, napaka-enthusiastic mo pa rin, napakasipag mo pa rin maglingkod sa Panginoon? Diba? And alam nyo, with a tear trickling down his face, Gypsy Smith said, if there is anything of effectiveness in my life and ministry, it's because I've never lost the wonder of it all. Diba? Yung pala ang sagot. Na bakit ang sipag mo pa rin? Bakit ang enthusiastic mo pa rin? Diba? Ang sagot niya habang umiiyak. Alam niyo ang sikreto ko? Kasi hindi ko nakakaligtaan. Hindi ko nakakalimutan the wonder of it all. 'Di ba? Yung wonder ng cross ng Kalbaryo. Kaya alam nyo, sa mga nanlalamig diyan, 'di ba? It's time, 'di ba? Na kumilos-kilos na tayo. It's time for us to remember, 'di ba? Yung nangyari sa cross ng Kalbaryo. At ito nga yan yung point natin diyan. Ito yun if you and I ever get to the point that we are casual about what happened on the cross. Kaswal na lang. Kaswal ka na lang magsimba, kaswal ka na lang magtamborin, kaswal ka na lang maglingkod sa Diyos, mag-outreach. If we ever begin to take it for granted, we need to get on our knees and stay there until we recapture the wonder of it all. We should always remember the price that was paid for our salvation. Alam niyo bakit may mga Kristiyanong nanlalamig? Kasi hindi na sa kanila totoo yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Alam nyo, kung gusto mo na maging on fire ulit, i-play mo sa YouTube mo yung The Passion of the Christ. Imposibleng hindi ka magiging on fire. Bakit? Kasi sa pamamagitan ng video na yon, di ba maaalala mo, grabe ito pala yung ginawa ni Jesus. Grabe ito pala yung ginawa niya. Para isakripisyo niya yung buhay niya para sa akin. Di ba? And ilan sa inyo ang thankful pa rin? Di ba, sa cross ng Kalbaryo. Sana ganun pa rin tayo. Kaya nga, minsan may mga pagkakataon, pag talagang ako dito, hindi ko nga alam, nung nakaraan, nag-chat ako kay Gerald, sabi ko, sobrang ang lungkot ko, ganyan. Sabi ko, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa, mga tao. Hindi ko na alam, parang, hindi ko alam kung ano yung ipipreach ko sa kanila. Hindi ko alam paano ko pa silang i-encourage na magsipag, maglingkod sa Panginoon, na gawin tong bagay na to. Sabi ko, dumadating ako sa punto na alam niyo yung labanan na kung madedepress ka o hindi. Kasi hindi mo alam talaga parang, may tanongin niyo si Ate Mer, meron talagang may mga tao talaga kung hindi ko na magawang makausap, hindi ko na kayang kausapin pa. Kasi every time nakakausapin ko,
nadi-discourage lang ako. Parang i-encourage mo pero hindi magpapa-encourage, 'di ba? I-cheer up mo pero ibabluff ka lang ng mga negativity nila. Kaya parang sabi ko, ang hirap tulungan ng mga taong ayaw magpatulong talaga. And sabi ko, nung mga nakaraan, ang dami kong mga challenges, 'di ba, na sinasabi pero pa rin, ganun pa rin yung mga set of people, group of people. And nung nakaraan, may gusto akong i-chat na parang gusto kong i-request na please naman kapag linggo, lalong-lalo na kapag luncheon fellowship, huwag ka naman na mag-cellphone. Parang sana naman, yung parang tanggalin mo na yung selfishness mo, na cellphone ka pa rin ng cellphone every Sunday. 'Di ba? Yung parang uupo lang sa ganito, diyan, ganyan, magse-cellphone lang. Ilang beses na akong di ba, nakikiusap na alagaan nyo naman yung mga bago natin, makipag-fellowship naman kayo. Na nakaraan nga na yung parang men's fellowship nga. Parang yung meron din akong sinabi sa kanila na parang nakikiusap ako. Then parang bago matapos yun, na-appreciate ko nga si Miko kasi nilapitan niya ako. Parang isipin mo parang daddy na siya, 'di ba? Bising tao rin, 'di ba? Pero na-convict doon sa sinabi ko. Nasabi niya, sige pastor, gagawa ko ng paraan para makausap pa rin yung mga bagong lalaki. Hangga't maaari, gagawa. And nakikita ko sa kanya, 'di ba? Parang kahit alam mo yung popwestuhan niya dapat tuwing luncheon fellowship, pero nakikita mo siya dito, nakikipag-usap sa mga bago. Nakikipag-usap sa mga 'di ba, boys, 'di ba? To win them. Pero yun, may mga set of people lang talaga dito na hindi ko pag nirebuke mo kasi hindi kaya. Parang nawawala, 'di ba? Hindi magpapakita, pag welcome remarks hindi ka kakamayan. O kakamayan ka man, nakasimangot pa. And hindi nyo alam, parang you never know paano kung nagme-make face, 'di ba? Paano kung ipinapakita pa rin sa inyo na masaya ako kahit kinakamayan ko yung tao na yon tapos hindi ako ngingitian. 'Di ba? Parang sa isip-isip ko, kahit kamayan ko tapos hindi ko ngingitian, ngingiti pa rin ako para sa iba, 'di ba? Pero yun, kasi alam ko sa sarili ko na hindi na totoo sa kanya yung ginawa ni Jesus. And pinaparinig ko to sa inyo just to make sure, 'di ba, na iwasan nyo yung ganong bagay. And meron pa rin, syempre sa loob-loob ko, hanggang ngayon meron akong kaba sa isip ko, 'di ba, na yun nga, kumbaga parang paano kapag nag-rapture, pag dumating ang Panginoon na hindi pa rin naaayos, 'di ba? Yung mga ganong klaseng tao. Parang sobrang yun nga, nakakalungkot talaga yung mga bagay na yun. And alam nyo yung pakiramdam, 'di ba? Halimbawa si Rachel, alam niya yung pakiramdam ng ganon na kumbaga parang ganto siya kainit sa Panginoon, ganto siya ka-on fire sa Panginoon. Then meron siyang mga set of people or set of friends na alam niyang hindi ayos sa Panginoon. Kaya minsan gusto ko siyang tanungin, paano mong nagagawa yun na yung parang kaya mo pa rin ngumiti ng ganyan, kaya mong makisaya ng ganyan, na alam mo yung kasama mong yun, hindi siya okay talaga, di ba? Parang ganun. Kaya yun yung advice dito, di ba? Na kung hindi mo pa maramdaman yung fire ng Panginoon, lumuhod ka dyan. Di ba? Kasi ako naranasan ko yun. Di ba? Naranasan ko rin yun kahit pastor na ako. Sabi ko, Lord, ba't parang ang lamig ng puso ko? Ba't parang hindi na ako ganun ka-on fire? Di ba? Ang gagawin ko talaga sa Panginoon, Lord, dito lang ako, magpe-prayer marathon ako, kakausapin kita. Tapos hindi ako tatayo dito hanggat hindi ko nararamdaman yung fire na yon. Alam nyo, ang faithful ng Panginoon, bakit? Kasi yun nga, ang nangyayari. Kapag kung ano yung faith mo, di ba, according to your faith, be it unto you. Di ba? Nagugulat ako, tatayo ako dun, ramdam ko na ulit yung pag-ibig ng Diyos. Kaso ang mali natin, di ba, alam na nating malamig tayo, pero wala tayong ginagawa. Di ba? Kaya sana nga po, 'di ba? Sana manumbalik ulit yung bawat isa, 'di ba, sa prayer marathon, sa prayer meeting, 'di ba, sa mga prayer gathering kasi walang ibang paraan, 'di ba? Para manumbalik yung pag-ibig mo sa Panginoon kundi yung lumuhod ka. Magmakaawa ka sa kanya, Lord, revive me. 'Di ba? Kasi ang revival nangyayari sa isang tao. Nagsisimula sa isang tao. Amen. Kaya 'yun ang alalahanin natin yung binayaran ng Panginoon para lang maligtas tayo. And the next naman, ang dapat nating maalala ulit, the people God has used to bless our lives.
Ayan. Lagi nyo bang inaalala yan? Yung mga taong ginamit ng Panginoon to bless you. Di ba? Yung mga taong ginamit ng Panginoon para maligtas ka. Di ba? Yung mga taong ginamit ng Panginoon para magkapamasahe ka. Di ba? Yung taong ginagamit ng Panginoon para mag-seed faith sa'yo. Di ba? Para alagaan ka. Alam nyo, dapat lagi nating inaalala yon. Kasi sa 1 Peter 5:12-13, tingnan nyo to isinulat ko sa inyo ang maikling sulat na ito sa tulong ni Silvanus. Kapatid natin siya kay Kristo at talagang mapapagkatiwalaan. Napalakas ko sana ang inyong loob sa pamamagitan ng sulat na ito at napatunayan ko ang kabutihan sa atin ng Diyos. Manatili kayo sa kabutihan niya. And 13, kinakamusta kayo ng mga mananampalataya sa Babylonia. Katulad nyo, mga pinili rin sila ng Diyos na maging mga anak niya. Kinakamusta rin kayo ni Marcos, na itinuturing kong anak. Anong napansin nyo kay Peter dyan? Di ba, appreciative siya? Tapos at the same time, talagang nagne-name drop siya. Di ba, na ganito, si ganito, si ganyan. Kinakamusta kayo ni ganyan, ganyan. Kasi ganun siya ka-appreciative. Ganun niya nire-remember yung mga taong ginamit ng Panginoon to bless Him. So, ganun din tayo. Di ba? Dati nga, merong tinuro sa akin si James, na hanggang ngayon, may impact pa rin yun sa akin. Di ba? Kasi first time, parang ako, one-to-one ko siya, di ba? Pero first time ever in my life, di ba? Na parang, ang dating, ako pa yung nirebuke niya. Kasi tinuruan niya ako dati, sabi niya, pag daw nag-appreciate, pag nag-acknowledge ng tao, di ba? Pag thankful, i-public mo yan. Pag daw rebuke, private daw yan. Ibig sabihin, kapag nga appreciative, huwag kang madamot, di ba? Na sabihin sa mga madlang tao, di ba? Madlang people, di ba? Na itong tao na to, na-appreciate ko to. Ito po, si Gab po, na-appreciate ko po to sa pagiging masipag niya. Ito pong si Paul, na-appreciate ko po to sa pagiging, maaga po niya. Di ba? Kahit wala pong gawain, maaga po yan. Di ba? Ito pong si Gabi, na-appreciate ko po to sa, pagpe-pray niya po. Di ba? Huwag nyong, ang tawag doon, pagdamutan. Yung mga appreciation na yan. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Samantalang yung rebuke daw, paano mo daw yan ginagawa? Sa private daw. Diba? O rap, di ko nagustuhan yung ginawa mo kanina, ha? Kinurot mo yung bata. Diba? Yung wag naman ganyan. Diba? Pag nagki-kids, patient. Maging patient ka. Ayan, di ba? Kumaga dapat, pag nire-rebuke, private daw. Di ba? So, ganun. Parang doon ako na-rebuke nung time na yon na sinerahan ako ni James. Di ba? And sabi nga dito, notice that as Peter writes, under the inspiration of the Holy Spirit, he remembers to express appreciation for the help of Silas. And he also remembers to pass on greetings from the church at Babylon and from Mark, with whom he had a close bond. Kaya tingnan nyo, alam nyo daw kung paano malalaman na ang isang tao, spirit-filled siya, o spirit-led, or spirit-inspired. Yan. Walang iba, kundi isang bagay din ay, appreciative. Thankful. Yan. Kaya kapag ang isang tao, makikita mo sa kanya, thankful siya, appreciative siya, yan. Ibig sabihin, laging nagpe-pray yan. Laging spirit-filled yan. Diba? Itong tao na to, nakakatuwa. Kahit bigyan ko lang ng tigli-5 chocolate yan, thank you talaga sa akin. Fina-flood talaga ako sa chat. Talagang nagpapa-thank you sa akin. Di ba? Itong taon to, lagi na lang akong inaano. Di ba? Parang ganon. And sabi nga, Peter never forgot the people who were special to him. He always gave credit where credit was due. Di ba? Kaya in like manner, next natin, you and I should always remember the people whom God has used to bless our lives. Ngayon, sino-sino ba yon? Sabi nga dyan, we should always remember to give them the attention. Sabi nyo, attention, consideration, and time. Isa pa, attention, consideration, and time. They deserve. Sabi, we should always remember to express appreciation to them and for them. Amen? Kaya yung mga may asawa dyan, na-appreciate nyo ba hanggang ngayon yung mga asawa nyo? Monthly ba, weekly, ina-appreciate nyo yan? O, ay pastor ako last 10 years. Diba? Sa mga anak, na-appreciate nyo ba ang mga nanay nyo?
di ba, na ginamit ng Panginoon to bless you? O wala? Di ba kasi nakalagay dyan, no? Attention. Di ba? Consideration. Pag yung nanay niyo ba nagdadadakdak, pinapakinggan nyo? Sige lang, Nay. Po? Ano po yan? Sige. Po? Di ba? Pag nagsimula ng nanay, di ba? Ikaw po, di ba? Pag naggagano ng nanay, di ba? Sermon yun eh. Kumuha ka ng upuan, pakinggan mo. Umupo ka at makinig. Hindi yung, wala akong nakikinig. Di ba? Kasi ano yon, kumbaga paraan yon para ma-appreciate sila. Di ba? Kasi minsan kapag naman nabuhos na, maya-maya mabait na ulit yan. Amen? Di ba? Sa mga ka-light group natin. O sino sa inyo ang na-appreciate pa rin yung mga light group nyo? Di ba? Yung na-appreciate pa rin ang mga ginamit ng Panginoon na leading servant para sa inyo. Di ba? Kaya nga nung OPM na tatouch ako sa yung mga naiiyak pa, di ba? Nung pinagpe-pray yung leading servant nila. Naisip ko ba, kakatuwa naman, mahal talaga nila yung leading servant nila, naiyak pa sila. Di ba? Kasi dapat ganun. Di ba? Yung na-appreciate mo yung, alimbawa, pag birthday niya, talagang inaalala mo. Di ba? Hindi mo pinapalagpas yung birthday niya, talagang dapat may ibigay ka. Di ba? O pag Pasko, inaalala mo rin, ina-appreciate mo talaga. Di ba? Kasi kung nabubuhay pa si Peter hanggang ngayon, tsaka si Paul, yan din ang ituturo nila sa inyo. Kahit nga yung mga matatanda, di ba? Bilin ng mga matatanda sa atin, ang mga taong hindi marunong lumingon sa sa pinanggalingan ay hindi Ayun, di ba? Kasi nga naman, dapat ganun ang ugali natin. You need to be thankful. Diba? Halimbawa, inalagaan ka ng halimbawa, inalagaan ka nga daw ng matagal, di ba, ng nanay mo. O pag matanda na daw, according kay Ed Lapis to pag matanda na daw, time na yan para bigyan mo na ng pera. Di ba? Kadalasan nga daw, yung mga anak daw ngayon, di ba, ang nangyayari, ma, pahing pera. Pa, pahing pera. Di ba, ma, pahing panggatas ng apo mo. Di ba? Parang mga ganon. Na which is, di ba, dapat binabalik mo na yung mga pagod nila dati. Pero si Ed Lapis lang to nagsabi. Di ba, may mga pagkakataon daw, pinapagalitan niya yon yung mga miyembro niya. Parang sinasabi niya, kayo mga nag-anak-anak dyan. So, talagang ganon yung boses niya. Nag-anak-anak kayo, tapos sabay lolo't lola ang mag-aalaga. Di ba? Tigil-tigilan niya yung pag-aanak niya at pagpaparami, ha? Talagang ganon yung boses niya. Kasi, di ba, ganon nga naman, di ba? Lalong-lalo sa Philippine culture, minsan yung parang hayahay yung buhay dalaga, buhay binata yung sabay yung lolo't lola, talagang, di ba? Pero although, sabi nga ni Ed Lapis, kapag daw trip, pag daw gusto ng lola at lolo mag-alaga, dun lang. Pero syempre, napapagod din yan. Gusto rin ibalik yan. Kaya dapat kayo daw, ready kayo na alagaan. Diba? Dapat daw ang lolo't lola, kapag daw trip lang nilang mag-alaga, doon lang sila mag-aalaga. Pag, kunwari, nakyutan, gusto nilang laruin, doon lang. Pero hindi forever, sila yung mag-aalaga. Amen? Amen sa mga may anak na? Amen sa mga mag-aanak dyan? Yan, so, yan. Okay, kaya kapag ikaw nag-anak ka, halimbawa, nag-anak ka, Raylin, wag mong ipapaalaga sa lola, ha? Wag mong ipapaalaga sa nanay at tatay. Dapat ikaw mismo ang mag-alaga. Sabi ni Raylin, ayaw na ayaw eh. Okay? Kaya tingnan niyo sabi ng Philippians, di ba? I thank my God upon every remembrance of you. Di ba? So, dapat lagi tayong lagi nating ina-appreciate. Kahit nga daw yung mga kaibigan natin. Ngayon, sabi ng mga kaibigan, patungkol sa kaibigan, may may tula dyan, sabi, my friends are little lamps to me, their radiance warms and cheers my ways. And all my pathways, smooth and rough, are illumined by their rays. I try to keep them bright by faith and never them dim with doubt. For every time I lose a friend, a little lamp goes out, 'di ba? Na kagaya ng mga kaibigan nga, 'di ba? Sana yung mga kaibigan natin na-appreciate natin kasi sila sa mga nagpapaliwanag ng buhay natin. Amen?
Pero kung nagpapadilim ng buhay mo yan, hindi yan kaibigan. Dapat ang kaibigan, nagpapaliwanag ng buhay. Amen? Amen. Okay, kaya tingnan mo nga yung katabi mo, nagpapaliwanag ba yan ng buhay? And syempre, i-appreciate natin yan. Sabihin nga natin sa katabi natin, I appreciate you. Yan. Sabi mo, buti na lang, andito ka. Yan. Okay? And then pangatlo, ano pa ang mga dapat nating alalahanin? Basa. The promises God has given to sustain us. Alam niyo bakit kailangan nating alalahanin yan? Kasi napakahalaga ng pangako ng Panginoon. Sabi nga ng 2 Peter 1:4, at sa pamamagitan din nito, ipinagkaloob niya sa atin ang mahalaga at dakila niyang mga pangako. Ginawa niya ito para makabahagi tayo sa kabanalan ng Diyos at matakasan ang mapanirang pagnanasa na umiiral sa mundong ito. Di ba? Ano sabi diyan? Dakila niyang mga pangako at mga mahalaga. Mahalaga. Yan. Alam niya si Chuck Swindoll, naniniwala din daw siya na ang buhay para daw ganito. 'Di ba? Yung parang roller coaster na ngayon masaya, 'di ba? Mamaya malungkot, 'di ba? Minsan sagana, mamaya kulang-kulang, 'di ba? Pero alam niyo ang natutuwa daw siya kasi kahit daw ganun, meron daw siyang mga pangako ng Panginoon na napapagbulay-bulayan. Diba? And dapat, kagaya niya, ganun din daw tayo ka-thankful sa mga pangako ng Diyos. Kasi sabi nga ng Panaghoy, ito, nakaka-touch to, di ba, kapag naaalala mo lagi. Sabi ng Panaghoy 3:21-23, gayon may manunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Amen? Kahabagan mo'y walang kapantay, ito ay laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Di ba? Kaya nakaka-touch yun na kapag naaalala mo nga naman, di ba, na minsan may mga nangyayari sa'yo, pero pag naaalala mo na the steadfast love of the Lord never ceases, di ba? They are new every morning, great is thy faithfulness. Di ba? Maano ka talaga, may encourage ka, di ba? Kapag nakagawa ka ng mali o kasalanan, kapag naalala mo na yung habag ng Diyos, sariwa araw-araw, di ba, may chance ka ulit, na-encourage ka ulit. Amen po? Diba? Kaya, yun, si Chuck Swindoll, tumanda na siya at lahat. Diba? Pero hindi siya nag-give up. Bakit? Dahil sa mga pangako ng Diyos. Alam niyo, dahil sa mga pangako din ng Panginoon, kaya tayo nakakatayo sa buhay Kristiyano. Kaya tumatagal ang isang pastor, kaya tumatagal ang isang lingkod ng Diyos, dahil sa mga pangako niya. Amen? At minsan, ganito daw yung buhay natin. Para daw tayong nakabangka, diba? Tapos may antawag dyan? Layag, pero walang hangin. Di ba? Para daw tayong nasa bangka, tapos may layag, pero wala daw hangin. Di ba? Na minsan, ganun daw yung buhay natin. Na minsan, nagiging stagnant, hindi umaandar, di ba? Walang hangin, wala kang makitang pag-asa. Pero kapag naaalala mo nga yung pangako ng Diyos, di ba? Na nabubuhayan ka ulit. And isa sa mga pangako ng Diyos na napakaganda is yung Romans 8:28, di ba? Na alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Yung sa English nito, yung all things work together for good. Pag sinabing all things, mapa-bad things yan, mapa-bitter things, di ba? All things work together for good to those who love the Lord. Kahit yung mga pagkakamali, minsan may mga pagkakamali tayo, ako, di ba? Bawat isa sa atin, na in the long run, anong masasabi mo? Na thankful ka. Di ba? Sa mga pagkakamali na yon, masasabi mo talaga na all things work together for good to those who love the Lord and called according to His purpose. Halimbawa, nung nakaraan nga, yung pagkakamali ko tungkol sa aircon, tungkol sa motor, di ba? Minsan, parang napapaisip ako na thankful talaga ako na nangyari rin yun. Bakit? Kasi naging wiser ako eh. 'Di ba? Naging mas matalino, naging mas marunong, 'di ba? Mas naging mapagmatsyag, 'di ba? Nung mga nakaraan, may napagdaanan ng Pastor JM. Tapos parang biglang nararamdaman ko talaga sa kanya, nasa-sense ko sa kanya, down na down talaga siya. And minsan, may mga ganun kasi tayo talaga na pangyayari sa buhay. Lalong-lalo na sa kanya ngayon, in his part,
Ako, nung nagpastor ako, talagang as in, nakawala na ako sa guidance ni Ate Beck, ni Ate Ruth. And ang guidance ko, direkta palagi sa Panginoon. Kaya ang naisip ko dito, ganun din siya. Wala na ako kasi sa NHA, hindi ko na siya mababantayan, hindi ko na siya talagang masasabihan ng kung ano, hindi ko siya pwedeng sabihan na wag mong gawin to, wag kang lumayo ng ganito, wag kang ganyan. Kahit anong gusto niyang gawin, magagawa niya. Pero lagi niyang maiisip at ano ang dapat niyang alalahanin, na ang Panginoon, dahil lingkod siya ng Diyos, direkta, na ililid siya, idedirect siya. And minsan, may mga pagkakataon na ang direksyon ng Panginoon, ang instruction ng Panginoon, masakit minsan. Di ba? Na kung halimbawa, may ganito nga daw na pangyayari, meron daw nagpray, Lord, bakit mo hinayaang mapangasawa ko to? Bakit mo hinayaang ma-fall in love ako dito? Wrong person to eh. Alam niyo ang sagot ng Panginoon sa kanya? Alam mo anak, kinakausap kita dati pa. Ako yung kumakausap sa'yo, dun sa kumari mo nung nasa Starbucks kayo at sinasabi sa'yo na tigilan mo yung relasyon na yan, ako yun sa pamamagitan niya. Anak, kinausap din kita dun sa pamamagitan ng pastor mo na nung nagsermon siya patungkol sa right and wrong relationship, kaso hindi ka nakinig. Kinausap din kita sa pamamagitan ng tatay mo nung isang beses sinabihan kanya na wala siyang tiwala dyan sa lalaki na yan. 'Di ba? Ilang beses kitang kinakausap, anak, pero hindi ka nakikinig. 'Di ba? Yung pala yun. 'Di ba? Na may mga pagkakataon na yung guidance talaga ng Panginoon, yung leading niya, 'di ba? Kailangan mong pakinggan, kailangan mong maging sensitive kasi direkta ka na. 'Di ba? Halimbawa, kunwari si Jillian. Pag si Jillian ay nagmission o nagpastora, darating yung time. 'Di ba? Kunwari nagpastora siya sa Hamas. Ayan. Talagang hindi ko niya na ako regular na makikita. Kaya ang laging maglilid sa kanya ay ang Panginoon. Ngayon, pwedeng ilid siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-speak sa puso niya, sa pamamagitan ng Word of God, di ba? Sa pamamagitan ng circumstansya. Pero ang mahalaga, dapat makikinig ka. Amen? Di ba? Sabi mo nga sa katabi mo, makikinig ka dapat. Pero, ito nga, ano't ano man yun. Ano't ano man, 'di ba? Minsan may mga pagkakamali man, 'di ba? All things work together for good to those who love the Lord. Kaya minsan, halimbawa, yung kagaya nga nung kay pastor, parang doon niya naisip na ay kailangan hindi ako lumayo, 'di ba? Kailangan pag nagda-drive pala ako, kailangan slow down lang. Ako dati nagsimula akong maging maingat sa pagmomotor nung nabangga rin ako sa may Pepsi eh. 'Di ba? Kasi nahagip ako ng isang hindi ko alam, parang Jaguar ba? Or basta magandang sasakyan. And I found out na taga-Katarungan din siya. Tapos, yun nga, nabasag yung flarings ba tawag doon? And after nun, doon ko na isip, sabi ko, kailangan lagi akong magmabagal. Kasi kung hindi, talaga ako, ma-aksidente ko eh. Diba? Pero yun nga, kailangan mo ng pangungusap. Pero salamat sa Panginoon dyan sa verse na yan. Kasi kahit sa pagkakamali mo, 'di ba? Hindi ka niya hindi nakita anak, mali ka eh. 'Di ba? Kundi sa pagkakamali mo, binabangon ka niya ulit. 'Di ba? Nung nakaraan nga nung prayer meeting, yun ang pinaka nakaka-touch kong narinig sa Panginoon na revelation. Na halimbawang ikaw, nawawala ka, feeling mo nawawala ka in your Christian life, 'di ba? Be of good cheer. Bakit? Ang Panginoon, seeker siya ng lost soul, 'di ba? Kaya kung natagpuan ka niya dati nung nawawala ka, kaya kanyang matagpuan ulit ngayong nawawala ulit ikaw sa sarili mo. Pero syempre, wag naman lisensya 'yon na magwala-wala ka diyan. Ay, si Lord pala hinahanap ako lagi, magwala-wala. Lagi ako. Hindi naman ganoon. 'Di ba? Kundi dapat, yun nga, naintindihan nyo? Yun yung pangako ng Panginoon. Kaya sabi nga ng isang message, sabi, God was better to me than all my hopes, better than all my fears, for He made a bridge of my broken sighs and a rainbow out of my tears. 'Di ba? Yan yung
parang all things work together for good. And sabi nga, isa pa sa mga pangako ng Panginoon na napakaganda, sabi, ganito ang kanyang sagot, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Di ba? My grace is sufficient for you. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Ito napaka-amazing, di ba, ng verse na to. Diba? Bakit? Kasi kapag nakakaramdam tayo ng panghihina, pwede tayong lumakas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya tingnan nyo yung kanta ng Amazing Grace, di ba? Through many dangers, toils, and snares, I have already come. It is grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. Amen? Kung yung grace ang nagtawid sa atin, di ba? Kung ang grace ng Panginoon ang nagtatawid sa atin, siya rin ang mag-uuwi sa atin. Amen? Parang yung lagi kong sinasabi sa inyo, kung ang grace ng Panginoon ang nagligtas sa inyo, grace din ang magra-rapture sa atin. Naintindihan? Amen? Maniwala tayo doon, okay? Pero again, maging holy pa rin ang ating pamumuhay. And minsan, si Satan nga daw, he tries to fog our minds and cause us to forget those great truths. Diba? Minsan, nakakalimutan natin. But, if we will make it a point to read them, meditate on them, and even memorize them so that we can call them up at any moment, God will use those great truths to sustain us in our times of pain, disappointment, and heartbreak. Yan. Kaya naman tumatagal ang heartbreak mo kasi hindi ka nagme-memorize, hindi ka nagme-meditate ng promise ni Lord. Diba? Sabi nga, ika nga ng 1:1, focus on God's promises, not on our problems. Diba? Kung may problema ka, ang pagbulay-bulayan mo ay ang salita ng Diyos. Amen? Wala ka ngayon, pero sabi mo, my God will supply all my needs according to His riches and glory. May sakit ka ngayon, sabi mo, by His wounds I am healed. Nang paulit-ulit hanggang sumuko yung plema na yan. Hanggang mailabas yung plema na yan. Payag ka ba na itumba ka ng plema na yan? Di ba? Huwag kang papayag. Dapat itumba mo yung plema na yan. Amen? Amen. Di ba? Papayag ka ba na isang tao namatay dahil sa plema? Payag ka doon. Dapat baliktad. Dapat ikaw ang magpataob sa plema. Ikaw plema ka, madura ka. Matunaw ka, mailabas ka sa ano't anumang klaseng paraan. Malabas ka, di ba? Di ba may mga gamot na ganon, may mga gamot nga na ganon, yung parang intake mo para yung plema, ma-CR mo, di ba? Kailangan, manalo ka dyan sa plema na yan. Sabi mo nga, mas malakas ka kaysa sa plema. Yan, okay? May prayer kasi noon si Ate Mer dito. Si Ate Mer ba o si Rachel nung time na yun? Nasabi niya, na Lord, nakasurvive nga po kami sa COVID, mas lalo pa kaya to. Diba? Kaya, amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, gagaling ka. Gagaling ka rin, diba? Kaya, diba, tingnan nyo tong kanta na to. Napakagandang kanta to, diba? Standing on the promises that cannot fail, when the howling assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God, di ba? By the living word of God, paano anong mangyayari sa'yo? You shall prevail, di ba? Ngayon, kailangan mo lang tayuan. Amen? So, alalahanin mo ang mga pangako ng Diyos. Pang-apat, a provision He has made for us in heaven. Ano ang dapat natin ulit na alalahanin bago matapos ang taon? Diba? Yung kalangitan na inihanda sa atin ni Jesus. 1 Peter 1:3-4, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo dahil sa dakila niyang awa sa atin. Ipinanganak tayong muli sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Amen? Di ba? Mga kapatid, may mana ka, ha? Sabi mo sa katabi mo, may mana ka. Yan, di ba? Ang manang ito ay nasa langit. Walang kapintasan, hindi nasisira at hindi kumukupas. Amen? Di ba? O ngayon, pag yan ang nabasa mo, malulungkot ka pa ba? Di ba?
Ako, nalulungkot ako kasi nakatira lang ako sa karton. Di ba? Ako, nalulungkot ako kasi ang pera ko, dos lang. Diba? Pero pag yan ang nabasa mo, dos lang ang pera mo pero may mana ka sa langit. Nakatira ka sa karton pero may mana ka sa langit. Di ba? Sasayang-sasaya ka talaga. Di ba? Yung mga iniipon nga, naalala niyo yung sa Rated K ba yun? O KMJS? Yung nag-ipon siya sa kawayan ng mga pera. Di ba? Tapos nagulat siya, kagat-kagat na ng daga. Di ba? Kasi yun ang pagpapakita na yung mga yaman dito sa mundo nasisira, kumukupas. Di ba? May kapintasan, pero yung yaman natin sa langit, hindi kukupas. Di ba? Di kumukupas. Di ba? Yan ang yan ang yaman natin sa langit. Talagang totoo. Pure gold. Yun talaga ang pure gold. Real gold. Genuine gold. Authentic gold. Di ba? Naintindihan? Kaya tingnan nyo, tinanong din si C.S. Lewis kung bakit daw may mga Kristiyano na maraming nagagawa sa Panginoon. Sabi niya, the Christians who did most for the present world were precisely those who taught most of the next. It is since Christians have begun thinking less of the other world that they have become so ineffective in this. Yun pala yun. Tinatanong siya, alam nyo paano nagiging effective yung mga tao dito sa mundo na to? Bakit? Kasi iniisip na nila yung mundong darating. Ano yon? Yung kalangitan. Pero ang napapansin ko sa mga tao na walang nagagawa sa Panginoon, wala silang na-accomplish, kasi they think less dun sa kalangitan na yon. Ako nakita ko yan. Nakikita ko yan sa mga Kristiyano. Yung mga Kristiyanong isip ng isip tungkol sa langit, isip ng isip tungkol sa rapture, napaka-effective, napaka-productive, ang daming nagagawa. Di ba talagang banal ang pamumuhay? Kasi pinapaghandaan na nila yung kalangitan. Excited kasi sila. Di ba? When they think about streets of gold, di ba? Yung mga pearly gates, yung tree of life, river of life, yung mga crown of life, yung mga koronang ibibigay para sa atin, talagang naghahanda sila. Di ba? Ang hirap mawala ng pag-asa kapag lagi kang nakatingin dyan sa langit. Kaya nga sabi ng Panginoon, patungkol dyan, fix your eyes sa mga bagay na yan. Set your mind on things above, not on earthly things. And alam nyo, sabi nga dyan, napaka-amazing daw na makita at malaman yung mga bagay na yon. Pero alam nyo kung ano yung worth it all, ano yung pinaka-supreme na blessing natin, it will be worth it all when we see Jesus. Bakit? Life's trials will seem so small when we see Christ. One glimpse of His dear face, all sorrow will erase. So bravely run the race till we see Christ. Amen? Diba? Kaya sabi nga, there are wonderful blessings and joys that come to the believer in this life. But we are not exempted from life's trials and tribulations. And when we are going through the valley of suffering or heartache, we need to remember that we are strangers and pilgrims here and that heaven is our ultimate home. Amen? Kaya lagi niyong maaalala kapag meron kayong mga pinagdadaanan, yung Romans 8:18. Sabi dyan, no? Basahin nyo. Para sa akin, amen. Di ba? Amen. Di ba? Bakit ka magpapadiscourage sa sakit kung may perfect and glorious body ka sa kalangitan? Di ba? Bakit ka magpapadiscourage sa kawalan kung punong-puno ka ng blessing at mga reward sa kalangitan? Amen? Bakit malulungkot ka dahil wala kang friends dito? Kung sa langit, ang dami mong magiging kaibigan at ang daming sasalubong dun sa'yo. Di ba? Pagdating ng araw. Kaya, yung mga nangyayari sa atin ngayon, ay light affliction lang. Amen? Wala akong ganito. Wala akong ganito. Iniwan ako ng friends ko. Di ba? Light affliction. Diba? Bakit? Kasi kung ikukumpara natin sa mararanasan natin sa kalangitan, walang-wala yun. And last na lang, number 5, the performance God expects from us in the meantime. So, kailangan din natin i-remind ang mga sarili natin na mga performance o paglilingkod. Actually, dapat paglilingkod yan or service na ina-expect ng Panginoon sa atin. Kasi sabi nga ng 1 Peter 2:15, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos
sa pamamagitan ng mabuti niyang gawa, ay walang masabi ang hangal na walang alam sa katotohanan. Ang mga, tapos sabi ng 1 Peter 2:21, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin ang halimbawang dapat nating tularan. Sabihin natin, tularan. Yan, ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. At ito ang pagkatawag natin. Sabi dyan, at ang katiwalay dapat maging tapat. Okay? So, sabihin nyo nga, faithful. Sabihin nyo, tapat. Yan ang pagkatawag sa atin. Kung meron tayong magiging katangian, lalong-lalo na ngayon na end times, yun po ay ang pagiging tapat. Tapat sa attendance, tapat sa pagganto, sa ganyan, di ba? At ngayon, bibigyan ko kayo ng mga ina-expect sa atin ng Panginoon na maging tapat tayo. And sabi nga, it isn't required that we be multi-talented or exceptionally brilliant or outstandingly personable. You may very well be all of those, but the one requirement God makes of believers is that we be faithful in every department of life. Kaya sabi ng 1 Corinthians 10:31, ito ang maisasagot ko riyan, ano man ang inyong gawin, kumain man uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikakapuri ng Diyos. So ano yung mga bagay na kailangan faithful tayo? Number 1, that includes faithfulness in attending church. Ayan. So, kaya tingnan mo yung katabi mo, tingin mo ba faithful yan sa pag-attend ng church o lulubog lilitaw yan? Ayan. Kailangan, lagi tayong faithful sa pag-attend ng church. Diba? Kailangan, lagi kang nakikita dyan. Kasi alam nyo ba, ang pagiging faithful sa pag-attend ng church, encouragement yan, unang-una sa Diyos. At pangalawa, dyan sa katabi mo. Ay, yes, may katabi ako. Ay, yes, andito yung friend ko. Diba? Ano ang mas magandang kantahan o praise and worship? Yung wala kang katabi o yung andami mong katabi? Di ba? Na naririnig mo yung boses na paliko-liko. Di ba? Kahit paliko-liko yung boses niyan, nakaka-encourage pa rin yan. Di ba? Bakit? Kasi may kasama kang magpuri sa Panginoon. Gaya ng Hebrews 10:25, huwag nating papabayaan ang mga pagtitipon natin. Gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Amen? Kaya ngayon, lalong-lalo na ngayon, di ba? Balik-pasok na ulit. Wala na ulit bakasyon, di ba? Sana po, magbalik na tayo sa mga gawain natin. Huwag na tayong pa-absent-absent. Kasi nga, di ba, pag pa-absent-absent ka, ang hirap lumago. Di ba? Ito na yung kaibigan mo, nag-grow na, marunong na mag-pray, ang galing na mag-pray. Ikaw, andyan ka pa rin. Bakit? Kasi pa-absent-absent, di ba? Ang daming mga ina-abstinent na gawain. Diba? I-make sure mo. Tsaka alam nyo, pa-level up yan eh. Dati may mga ina-encourage nga akong ganun eh. Uy, naka-attend ka na ng service. Ngayon naman, try mo umattend prayer meeting. Diba? Ay, naka-attend ka ng prayer meeting. Attend ka next, OPM naman. Diba? Kahit sabihin mo, hindi ka kasi pinapayagan, hindi dapat ganun ang faith mo all your life. Diba? Hindi ganun dapat ang faith mo forever. Na lagi ka na lang takot sa nanay mo na may Armalite, sa tatay mo na may itak, di ba? Sabi ng Bible, mas matakot ka sa Diyos na kayang pumatay ng kaluluwa kaysa ng laman. Ay, ano ba sabi ko? Ay, yun, mas matakot ka sa Diyos. Di ba? Kaysa sa mga tao. We should obey God rather than men. Naintindihan? Wala na. Di ba, naalala niyo yung ni Pastor Dan? Di ba? Sabi nung nanay niya nga, tatay niya, wag ka, kung malalaman na umaattend ka pa dyan, ha? Sabi ni Pastor Dan. Sabi, Ma, anong pipiliin mo? Doon ako sa bar, maglalasing ako o magsisimba ako? Biglang na-realize ni Tita Baby ngayon, oo nga naman, wala namang ginagawa na masama ang anak ko, nagsisimba pa nga eh. Sige, papayagan ko na nga. Di ba? Kaysa magpatakot-takot ka palagi, Ate Bea, hindi ako pinapayagan lagi eh. Diba? Ate Ina, bawal ako eh. Bawal ako gabihin. Bawal ako magpuyat. Sa OPM, bawal. Pero pag sa kachat, hanggang alas 5. Aray. Diba? Amen? Diba? Amen? Parang galit kayo ah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, dapat nagle-level up. Ayan, okay? Hindi ko kayo pinapagalitan na ina-encourage ko kayo. Amen? Amen?
Amen, di ba? Hanggang dumating ang Panginoon, faithful tayo dapat dyan. Sunod, we are to be faithful in bringing God's tithes and offerings. Yan. So dapat pala, nagbibigay tayo, faithful tayo sa mga tithes and offering. And alam nyo, ito lately, totoong buhay to. Makinig ha, totoong buhay to. Kasi, naano ko talagang, sabi ko, ba't ganun? Parang may common denominator. Ganyan. Alam niyo minsan, may napapansin ako sa mga hindi nagtatites. Makinig maigi ha, pag hindi pala nagtatites ang isang tao, sirain ang gamit. Yan. Sirain yung gamit, hindi tumatagal. Kapag nagka-cellphone siya, it's either nasisira o kaya naman nananakaw. Tapos, yung mga gamit, kunwari, gamit sa church, gamit sa paligid, pag siya ang humahawak, sira. Sira talaga. Diba? Bakit? Hindi kasi tither. Yan. Totoong buhay to through the years, talagang na pag-anuhan ko na siya. Pero ang mga tither, pag bumili ng cellphone, pag binili ng kapatid, talaga naman hanggang rapture ang cellphone. Bago pa, pwedeng i-post sa marketplace. Diba? Talagang kasi tither eh. Diba? Pero yun nga, kapag may ginawa, talagang pagpapalain ng Panginoon. Pag nagtrabaho, promote agad, increase. Ganon ang nagtatites. Tapos tingnan nyo to, sinabi lang to ng babae ha, hindi ako ha. Kaya ito, pakinggan nyo siya. Alam nyo, sabi ng babae, there are a lot of reasons to tithe. But one reason is that I'm afraid to keep that which doesn't belong to me. Di ba? Bakit? Kasi kapag hindi iyo, di ba, common sense, hindi mo naman itatabi, di ba? Diba? Halimbawa ako, yung cellphone ni Gab, dapat ba ilagay ko sa bag ko yon? Pag nanakaw yun, automatically. O yung cellphone ni yung 150 ni, ni Jillian, dapat ba ibulsa ko yon? Hindi, kasi kay Jillian yun eh. Di ba? Pag nanakaw yun, ganon din ang tithes. Di ba? Sabi niya, I have a reasons. Marami akong rason para mag-tithe. Pero alam nyo, ba't ako nagta-tithes? Kasi natatakot ako na na itabi ang hindi naman sa akin. Di ba? And alam nyo, ang tithes, hindi sa atin yan. Gaya ng tax. Di ba, Shell, wala kang magawa kapag sa tax? Hindi mo mabawi. Di ba, sino dito nagtatrabaho, may kapangyarihan kayo dun sa tax? Di ba, automatical task? Di ba? Pero ang tithes, hindi automatical task. Bakit? Kasi chinecheck ng Panginoon kung mag-o-obey ka, kung ibibigay mo. Pero ito ang gininto ang lesson sa tithes. Ano sabi ng Leviticus 27:30? Basa po lahat. Lahat? Galing sabay-sabay Ano sabi dyan? Ang ikapo ay saan? Sa Panginoon. Ang tithes ay para kay Lord. Sabihin ng lahat, ang tithes ay para kay Lord. Di ba? Hindi, mali pala. Hindi para kay Lord. Ang tithes ay kay Lord. Sabihin nyo, ang tithes ay kay Lord. Ngayon, makinig ang mga ang mga nagta-tithes ha. Tapos hindi naman nag-offering. Ngayon, having known that, kunwari, nag-tithes ka, pero hindi ka nag-offering. Ask yourself, kunwari, tanungin mo ang sarili mo, nag-tithes ka pero hindi ka nag-offering. Nagbigay ka ba talaga kay Lord? Automatically, legally, practically, hindi. Bakit? Ang tithes pala sa Lord na yun automatically. Hindi sa'yo yun. Automatically, sa Kanya yun. Kaya kapag hindi ka pa nagbigay ng offering, na lang binigay mo sa Panginoon? Wala. Diba? Kaya tama yung turo dito sa atin, di ba? Na mayroong tithes, may offering, may pledge din. Amen? Diba? Ngayon, kung hindi pa rin kayo convinced, kayo mismo, ang mag-aral ng Bible, gaano kahalaga ang pagta-tithes. Diba? And alam nyo, kung wala kasing tithes, hindi magtutuloy-tuloy ang gawain. Diba? Hindi magtutuloy-tuloy ang pagpapala. And sa halip, naka-curse pa ang mga tao. Diba? Kapag hindi nagbibigay sa Panginoon. Okay, amen? Next naman, we are to be faithful. Sabi, the faithfulness that God requires includes our helping to carry the load. Yan, medyo pa lang tayo ha. Tatapusin na lang din natin to. And sabi nga dito, isa sa mga faithfulness na iniintay sa atin ng Panginoon ay yung meron tayong gawin sa Kanya. Diba? Sabi nga dyan, kung nakakalinis ang mga ito, di lalo na ang dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang banal na Espiritu,
walang hanggang banal na Espiritu, inialay ni Kristo ang sarili niya bilang handog na walang kapintasan sa Diyos. Ang dugo niya ang lilinis sa ating puso't isipan para matalikuran natin ang mga gawaing walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Sabi niyo nga, paglingkuran. Ano ang sabi dyan? Sabi nga dito ng ating quotation, kaya naman, no Christian is to be simply a spectator. Yan, kung kayo yung ganyang bata, wala daw dapat spectator sa church. Kasi bakit? There is a place for everyone to serve. Sabi, Powell said, we were not saved to sit and soak and soar until the second coming. Kasi may mga ganun daw Kristiyano, di ba? Na umuupo, diyan sa upuan, tapos nagbababad, nagsasoaking, tapos kaso nagiging sour. Di ba? Nagiging maasim. Di ba? Habang tumatagal. Di ba? Pero alam nyo, paano kayong hindi umasim dyan? Huwag kayong magbabad na nakaupo lang. Di ba? Instead of sitting lang, serve. Sabihin mo sa katabi mo, serve. Di ba? Maglingkod ka. Kailangan may gawin ka. Di ba? Kaya pagkatapos nito, na nakikinig kayo ng preaching, nakaupo kayo, pagkatapos mag-serve kayo. Ang daming pwedeng gawin. Amen? Pwedeng tumugtog, pwedeng sumayaw, pwedeng magtamborin, pwedeng mag-plug, pwedeng magpunas ng mga may alikabok, di ba? Pwedeng maglinis ng hagdan, pwedeng magtapon ng basura, pwedeng maghatid sundo ng mga bata, pwedeng maging service ng mga sa malalayong lugar. Di ba? Kung isa-isahin natin yan, ang dami na pwedeng gawin sa Panginoon. Ngayon, kailangan lang maging willing and available ka. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, you are saved to serve. Next naman, ano pa? We are to be faithful in our moral conduct. Sabi nga, someone has said, you are writing a gospel. A page each day by the things you do and the words you say. Men are reading that gospel, whether faultless or true, say what is the gospel according to you. Kaya di ba dapat tayo, nagiging maayos tayo sa conduct natin, sa mga gawin natin, in our actions and in our words. Kasi yung buhay pala na yan ay naisusulat. Alam niyo yun? Kaya nga, di ba, yung mga nakapunta sa langit, may nakita sila doon na libro. At ang mga libro na yon ay yung mga buhay natin pala. Di ba? Kasi yung mga nakaraan, tapos na sila eh. Di ba? Di ba? This is the gospel according to Saint Matthew. This is the gospel according to Mark, according to Luke. Kamusta naman kapag this is the gospel according to Mary Ann? This is the gospel according to Tin. This is the gospel according to Alona. Ngayon, gaganda kaya ang gospel na isusulat nila? Or, ganito pala? Di ba? Kaya kailangan maganda. Di ba? Nakita natin yan. Di ba? Si Jesus, basahin nyo ang New Testament, Old Testament. Lahat ng ginawa niya maganda. Wala kang makikitang pangit. Wala kang makikitang downfall. Amen? So, ganun din dapat ang strive natin. Okay, kaya sabi, banal ang Diyos na tumawag sa inyo, kaya dapat magpakabanal din kayo sa lahat ng ginagawa niya. And last na lang, ito nga po, we are to be faithful in witnessing to those around us. Taas ang kamay ng nag-share. Ayan. So, sana po lahat tayo nag-share ng Word of God. Dapat faithful din tayo sa ganyan, di ba? Kasi sabi nga ng Matthew 5:16, ganon din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong Ama na nasa langit. And sabi nga daw, di ba, yung good works daw, kailangan ito yung nagpapanalo na mga kaluluwa. Pero there are times na kailangan sabihin mo kasi. Di ba, may mga ganun kasi nakatwiran. Kasi ako, pastor, hindi ako nag-share sa bahay namin eh. Pinapakita ko lang sa buhay. Pero hindi. Sabi ng Acts 1:8, sabi dyan, next, ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipapahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria at hanggang sa buong mundo. Ano yung pinaka-keyword dyan? Ipapahayag. Sabihin nyo nga, ipapahayag. Yan. So meaning to say, sasabihin. Ba? Ibig sabihin, ibubuka ng bibig. Amen? Kaya alam nyo, bawat isa sa atin, hindi tayo, parang regular o simpleng Kristiyano lang.
We are to be witnesses. Di ba? Kaya kagaya nga ng Muslim, bakit daw sila ang dadami? Kasi para sa kanila, bawat isa sa kanila ay missionary. Ako di ba, nakaka-convict, tsaka yung nakaka-challenge. Yung mga makikita nyo doon sa sino napadaan sa inyo sa main gate. Di ba? May mga pastor doon, tsaka may mga kagaya ni John Rex, di ba, na kapayat-payat, pero nandun, naka-speaker, di ba? Tapos talaga nagbabasa ng Bible. Tanggapin nyo si Jesus kasi malapit na siyang dumating, di ba? Parang kunwari minsan may mga, parang, diba, ito, mas magaling si Mira pa nga dito. Mas magaling pa nga si Gab magsalita dito eh. Pero ano yung nakakabilib sa kanila? Yung tapang nila, di ba, na maghayag ng salita ng Diyos. Hindi nila alintana kung pag dumaan yung mga tao, ano sasabihin, di ba? Talagang wala silang O ganun din, yung sa mga Mormons, di ba, na nagmi-mission. Yung isang Amerikano, isang Pinoy. Di ba, wala rin silang hiya na maglakad-lakad. Di ba, hindi sila nahiya. Sabihan silang baliw. Di ba? O ganun din yung Jehovah's Witness. Hindi sila nahihiya na tumayo dun sa tabi ng 7-Eleven. Tapos merong mga magazine, tapos inaalok, babasahin po, babasahin po, babasahin po. Di ba? Ngayon tayo, isipin nyo maigi, sa araw-araw nyong pamumuhay, from Monday to Sunday, may nagawa na ba kayo na kagaya ng ginawa nila? Kasi kung wala pa, simulan mo ng mahiya. Kasi Christian ka eh, you have a genuine faith pa nga eh. Di ba? Ikaw ang may totoong pananampalataya, ikaw ang may totoong Diyos. Di ba? In fact, nabuhay siya na mag-uli. Di ba? 2,000 years ago. Pero ikaw, nandiyan ka lang, nakaupo ka lang. Di ba? And it's time na magsalita ka na. Di ba? Nandun ka sa klase, pero nadidiscern mo, ikaw lang talaga ang Christian doon. Ngayon, sino ang iniintay na magsalita ng Panginoon? Ikaw. Naintindihan? Minsan may kasalanan tayong ganun, Lord, gumamit ka ng mga tao na magpapanalo sa nanay ko. Pero ano yung sinasabi ng Panginoon sa'yo? Anak, ikaw. Ikaw ang magsasabi, ikaw ang magsasalita. Kaya ito ang panawagan ng Panginoon sa atin. Diba? Naalalahanin natin yung 5 bagay na to. Diba? Kasi kung nakakalimutan na natin na mahalaga pala to, hindi tayo magiging matagumpay sa Kristiyanong pamumuhay. Pero kapag nagawa natin yan, diba? Alalahanin natin yung ginawa ni Jesus sa krus, maging faithful tayo sa mga tithes and offering natin, appreciate natin yung mga ginamit ng Diyos, ng mga tao para i-bless tayo, diyan tayo magtatagumpay. Amen? At walang matagumpay na Kristiyano na hindi nagsishare, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya sabi nga ng Salmo, di ba? 107 verse 2, kahit Old Testament, sinasabi yan, sabihin nyo ito, kayo na iniligtas niya sa kamay ng mga kaaway. In English kasi, let the redeemed of the Lord say so. Di ba? Ibig sabihin, magsaysay, magsalita, magpahayag. And how I pray and how I wish na ngayong 5784, year 2024 na darating, di ba? It is a year of proclamation. Sana lahat tayo maging proclaimers, di ba? Ng Kingdom of God. Maging witnesses. Ito nga, nung nakaraan, may pinag-usapan ako, si Gerald, tapos si Ate Merden, na ilang araw na lang o ilang buwan na lang din naman tayo dito sa church. Kasi may naisip kami, na gusto pa rin nga namin na mas lumaki yung lugar natin. Pero alam niyo ang request ng puso ko, di ba? Na bago man lang tayong umalis, maranasan natin yung puno tayo dito. Maranasan muna natin yung nagsisiksikan tayo. Kasi I remember sa NHA, bago tayo nilipat ng Panginoon, bago tayo binigyan ng malaking lugar, di ba? Nagsiksikan muna tayo. Kitang-kita talaga sa atin yung pagmamahala natin doon at concern sa mga bagong kaluluwa. Di ba? Pag pumunta ka sa NHA dati, lahat na-entertain. Lahat, kinakausap. Lahat mahal. Lahat nagbabaitan. And ngayon, yun ang kailangan bumalik sa bawat isa sa atin. Para nang sa gayon, ilagay man tayo ng Panginoon sa malaking lugar. Ilipat man tayo sa 3-story building. Amen and amen. Di ba? Solid na tayo. Di ba? Kasi kapag naranasan natin yung 3-story building, hindi na tayo magkikitaan. Asan sila Asan si Alfred? Nasa 3rd floor po. Diba? Asan si Claire? Andun po sa 2nd floor. Wow.
Di ba? Asa sila po? Nasa worship hall po. Wow. Di ba? Pero bago mangyari yon, kailangan, maging solid muna. Di ba? Lahat masisipag. Lahat kumikilos, lahat gumagawa. Walang nakatenga. Walang nagsa-cellphone lang. Di ba? Lahat may ginagawa. Amen? Kasi di ba, galit ang Diyos sa batugan. Galit ang Diyos sa tamad. Di ba? Kasi ang tanging gusto ng Panginoon na sabihin sa atin, hindi tamad at masamang alipin, kundi well done, good and faithful servant. Enter now into the joy of the Lord. Amen po? Kaya sabi nga dito ng isang quotation, or poem, when I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my richest gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. Where the whole realm of nature mine, that were a present far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Kapag naalala mo yung ginawa ni Jesus, hindi ka you can't help but give it all. Kasi lahat, i-require niya sa'yo. All your soul or your life. Di ba? We surrender all. Amen?